Inihahandog ng Radio Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang UCAT on Air. Maligayang pakikinig po sa lahat ng masugid nating taga-subaybay ng ating programang UCAT on Air na sumasahipapawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija. Atin niyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood by live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at sa Facebook account ng ating programa, ang UCAT Study Group at facebook.com. Ito po si Kuya Jomar, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. At syempre po may mga makakasama po tayo na napaka-espesyal na mga panauhin at mga bagong-bago po sa ating programa. First time nila dito. Joke lang po yun. Pero bago po ang lahat, gusto ko pong batiin si Father Richard Lagos na wala po ngayon sa piling natin. Sapagkat meron po siyang mahalagang meeting sa Manila ngayon. Kaya hello kay Father Richard. At eto nga po, magkapakilala po ang ating mga kayukat sa oras na ito. Hello po, ito po si Maris, isa pong youth volunteer dito po sa ating katedral. Maligayang pakikinig po, ito po si Ate Jo, isang youth leader dito sa katedral. Ayan, nakita nyo na. Mga bagong-bago po nating guest, no? First time nila. Hindi. Pero ganun pa man, maraming salamat po sa ating mga panauhin ngayon kasi alam nyo, madalas po natin silang nakakapiling, no, sa programang ito at napakaganda ng pagkatalakayan kapag sila po ang kasama dahil alam po, hitik na hitik po ang mga reflections nila sa mga pag-uusapan po natin sa araw na ito. Kaya, ngayon po, bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay manalangin at pangungunahan po tayo ni Ate Maris sa ating pananalangin po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong makapangyarihan, lumikha ng langit at lupa, pinupuri po namin kayo at dinadakila. Kayo nga po ay dapat lang na makatanggap ng aming paggalang at pagmamahal, Panginoon. Dahil sa dami ng iyong ibinigay sa amin, Lord, sa lahat ng pinoprovide mo sa amin. Pinapasalamatan ko po namin dahil sa araw-araw, Lord, ay binibigyan mo kami ng chance para maibigay kung ano man po yung nararapat na para sa inyo. Panginoon, hinihingi po namin ng tawad ang lahat po ng nagagawa namin ng mga kasalanan, Panginoon. Sa lahat din po ng mga bagay na ginawa namin at hindi namin nagawa, Panginoon. Hinihiling po namin na sana ay lagi niyo pong ipaalala sa amin na ang lahat ng bagay na ibinibigay niyo ay dapat naming ipagpasalamat sa inyo, Panginoon. Na ang lahat ng bagay po na ginagawa namin, lahat ng mga nakakamit namin sa buhay namin ay dahil sa iyo, Panginoon. Hinihiling namin, Panginoon, na lagi niyo po yung ipapaalala sa amin kapag nakikita po namin o nawawala po sa isip namin na ikaw ang dapat na makatanggap ng lahat ng papuring iyon, Panginoon. Hinihiling din po namin na sa talakayan ngayon ay makatulong kami sa mga kabataan na nakikinig at sana po, Panginoon, ay maging makabuluhan ang usapan na ito, Panginoon, para po sa inyo. Ito ay hinihiling namin sa matamis at walang hanggang pangalan ng ating Panginoon, Jesucristo. Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Maraming salamat, Ate Maris, sa pangunguna sa isang napakagandang panalangin. No? Napaka-akmang-akma po yung panalangin ni Ate Maris sa ating... Umpisa pa lang, di ba? Yes, sa ating tatalakayin sa oras na ito. At muli po, isang maulang araw. Kasi kahina pa po umuulan, no? Hanggang ngayon umuulan pa rin. Pero ito po ay biyaya ng Diyos, no? Para sa ating mga magsasaka. Lalo na po dito sa Central Luzon. So, kailangan po natin ng ulan. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon sa pagdadala ng ulan. At isang mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. At kayo po ay patuloy pa rin nakikinig sa programang UCAT on Air. At bago po tayo dumako sa ating UCAT question ngayong araw na ito, ay babalik tanawan po natin yung tinalakay nung isang linggo, no? Nung nakaraang Biyernes. Hindi ko alam kung sino mga guest ni Father Richard because I was not there, no? Wala po ako nung Biyernes kasi ako naman po ay merong mahalaga ring ginawa nung nakaraang Biyernes. Pero ang ating pong UCAT question number 49, yun po yung tinalakay. Kung hindi po ako nagkakamali, yun po yung tinalakay nung nakaraang Friday. Siyempre, yun. At ang UCAT question number 49 is, does God guide the world and my life? So parang ginagabayan ba ng Diyos ang mundo at ang aking buhay? Ang sagot ng UCAT, of course, it's a big yes. But in mysterious ways. No? But in mysterious ways. Ibig sabihin, yung Diyos na nagmamahal, na lumikha sa atin, ay hindi natapos sa paglikha yung kanyang ginawa, kundi ito ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng kanyang paggabay sa buhay natin. Ibig sabihin, yung buhay natin, nakatakda yan, nakasulat yan. Kasi pinlano na yan ng Diyos from the start. Kasi, at dahil pinlano na yan, ibig sabihin, siya yung gagabay para marating mo yung faith na tinatawag, yung tadhana. At it's something that is mysterious. Hindi natin nauunawaan yan, and it should remain that way. I think, no, sa aking personal na palagay, dapat manatili siyang misteryoso talaga. Dahil kapag alam mo na kung ano yung mangyayari sa buhay mo, then wala nang saan thrill. pa papasok ang Wala nang thrill. Yes, wala nang thrill. At saan pa papasok ang Diyos doon? Alam mo na eh, di ba? So, itong katotohanan na ito na ang Diyos ay sabi nga no, sa sulat ni sa aklat ni Isaias, na nakasulat ang mga kamay natin sa palad ng Diyos. Nakasulat ang pangalan natin sa palad ng Diyos, at alam niya kung ano tayo, kung ano yung dapat para sa atin. At isang napakagandang manifestation o affirmation po ito ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, na hindi niya tayo pinababayaan. At siguro sometimes nararamdaman natin yung absence yung absence ng Diyos sa buhay natin, yung sa mga times na nasa kadiliman tayo. Pero sabi dito sa pagtuturo ng ating katekismo that even in those days o even in those situations na ramdam mo na wala ang Diyos sa piling mo, nandyan siya. Mysteriously. No? Hindi natin mauunawaan sa ngayon, pero He's always present. Kasi yan yung idea na ang Diyos ay hindi pwedeng mawala sa buhay mo. Dahil nilikha ka niya, hawak ka niya. No? At dahil hawak ka niya, at dahil mahal ka niya, patuloy siya na makikilakbay sa buhay mo. Patuloy siya sa pagtutuwid sa'yo, patuloy siya sa paggabay sa'yo. Hindi man natin siya nararamdaman, pero because He is Almighty, because He is always present, nandyan siya lagi sa buhay natin, even through the darkest times in our lives. No? Isang napakagandang affirmation yan, na mahal ako ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos kahit anong mangyari. At yun nga, ipagpapatuloy natin yung ating UCAT question number, nasa number 50 na tayo, no? It's UCAT question number 50. Nakaugnay ito nung UCAT question number 49. Pero bago po natin basahin yung ating UCAT question sa araw na ito, ay nais ko po kayong anyayahan na makiisa sa ating talakayan, no, sa oras ito. Sa mga nakikinig po sa atin, sa mga kabataan na
na laging sumusubaybay sa ating programa, join po kayo sa usapan natin ito, sa ating tatalakaying question at sasagutin natin. At sana makapagbahagi po kayo ng inyong pananaw, ng inyong karanasan sa pagtatalakay po natin ito. At sumali po kayo sa aming usapan dito sa tanong na ating tatanungin later on. At pwede po kayong magpadala ng inyong katanungan o maging ng inyong mga kasagutan at opinion tungkol sa ating talakayan sa oras na ito. Mag-text lamang po kayo sa number na ito. At ibibigay ko po yung number, kaya pakitandaan po, 0949-159-2309. Ulitin ko po 0949-159-2309. At mamaya po ay babasahin natin ang inyong text, ang inyong mga text, ang inyong mga mensahe o inyong mga pagninilay at pag-share sa ikalawang bahagi ng ating programa. Okay? So, aasahan po namin ang inyong pakikibahagi sa talakayan po natin sa oras na ito. At ngayon naman po ay babasahin na natin ang UCAT question number 50. Sige nga po, si Ate Jo po ang magbabasa ng UCAT question number 50. Pati yung sagot na po, Ate Jo, ituloy mo na. Okay, so ito po yung question number 50. What role does man play in God's providence? So, ang sagot po ng ating UCAT, the completion of creation through divine providence is not something that happens above and beyond us. God invites us to collaborate in the completion of creation. Okay. So, sabi ko nga kanina, ito po ay kadugtong nung aming kaugnay nung question number 49 tungkol sa plano ng Diyos sa buhay natin. Ang question number 50 naman ay, ano naman daw yung ginagampanan ng tao sa God's providence? Ano ba sa Tagalog yung God's providence? Hindi ko tuloy maisip, no? Pero ano yung papel natin dito sa plano ng Diyos sa buhay natin, no? Sa whole of creation, sa nangyayari sa buhay natin. Ano naman daw yung papel ng tao dito? At sabi nga ng UCAT, no, the completion of creation through divine providence is not something that happens above and beyond us. Ibig sabihin, hindi natin hawak 'yun, no? Diyos lang ang may hawak nun. Yung completion of creation, no? Dinidefine natin yung completion of creation sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay yung perfection ng lahat ng bagay. Kasi sabi nga natin, alam ko previously na talakay na natin ito, na the creation is not yet complete, no? It's a work in progress. Ito ay patuloy na nagpapatuloy ang paglikha, no? Bakit? Kasi hindi pa natin na-achieve yung perfection, no? Kasi sabi dito, alam ko sinagot yun ng UCAT question number 47 Sabi dito, the goal of creation is new heavens and a new earth. Kapag titingnan natin ito, isang bagong langit, isang bagong lupa. This is the perfection that we wanted to achieve. At makukumpleto yan if we try to collaborate with God dito sa completion na ito. Sabi niya sa UCAT question, sa UCAT answer, sabi niya, God invites us to collaborate in the completion of creation. Ibig sabihin, kasali tayo. Inaanyayahan tayo ng Diyos na makiisa sa pag-perfect nitong creation niya. Pati tayo kasama doon kasi we are also created by God. So, ibig sabihin, meron tayong mission to join Him in the perfection of creation, no? Pakituloy nga, Ate Maris, yung kasagutan pa ng UCAT dito sa ating tanong. Man can reject God's will. He does better, though, to become an instrument of God's love. Mother Teresa, during her lifetime, strove to think in this way: I am only a little pencil in the hand of our Lord. He may cut or sharpen the pencil. He may write or draw whatever and whenever he wants. If the writing or drawing is good, we do not honor the pencil or the material that is used, but rather the one who used it.
Although God works with us and through us also, nevertheless, we must never mistake our own thinking, planning, and doing for the working of God. God does not need our work as though He would lack something without it. Yun, napakaganda po nung paliwanag tungkol do sa kasagutan no nung ating katanungan. Sabi po dito no, man can reject God's will. That's the first sentence. So napaka powerful ng sentence na yun. Man can reject God's will. Ibig sabihin, we have the free will to reject God. Actually, no? Pwede niyang tanggihan. Yes, pwede niyang i-acknowledge, pwede niyang tanggihan. Pero mas mainam if we become God's instrument of love, no? We become instrument of God's love. Ibig sabihin po nito, dapat nakikita sa atin yung mismong completion of creation. Sa paanong paraan po? We ourselves should also achieve perfection. Sa sarili natin, sa trabaho natin, sa pakikitungo natin sa kapwa natin. We should also achieve perfection because that is where God invites us to collaborate in the completion of creation. Ang aking pong pangunawa sa sinasabing completion of creation is whenever you do something good, something beautiful, you are actually collaborating with God sa completion of creation. Pero, alam niyo, napakaganda nung sinabi ni Mother Teresa dito. This is one of the most famous na quotation ni Mother Teresa that I am only a little pencil in the hand of our Lord. Ibig sabihin po, ito ay patuloy na pag-affirm doon sa sinabi doon sa question number 49 na we are but subjects to God's plan. Yung buhay natin should reflect what God is planning for us, something good that God plans for us. At kung ano man po yung na-achieve natin ng mga bagay, these are all part of God's plan. At hindi tayo ang kumilos dito, kundi ang Diyos. No, sabi nga dito ni Mother Teresa, no, He may write or He may cut or sharpen the pencil. He may write or draw whatever and whenever He wants. If the writing or drawing is good, we do not honor the pencil or the material that is used, but rather the one who used it. So, ibig sabihin, siya pa din yung may hawak ng lahat. Kumbaga parang hindi ikaw ang gumawa nun. Parang parang right term is ginagawa mo yon dahil sa tulong niya. Parang hindi ikaw lang mag-isa. Parang wag mo masyadong i-acknowledge yung sarili mo na ikaw yung gumawa. So parang parang tawag sa atin ito na patuloy at palagi na tingnan ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. No? Actually yung isang bagay na naka-strike sa akin dito is yung katotohanan that God really works in all of us. Opo. No? Yun nga pong nakasulat dito, 'di ba, God's providence. So, ano ba yung God's providence? Ito yung sa araw-araw na pamumuhay natin, 'di ba? Po yun yung halimbawa, pwede mo siyang i-apply sa araw-araw. Opo, araw-araw na pamumuhay natin we have food, we have everything, single things, it's all God's providence. Actually po, in the morning, I consider my bed God's providence. Sabi ko, yun pong ganun na, yung nagiging role natin na simple things na siguro para sa iba, malaking-malaki na yon. Tapos, syempre, parang nagsishare ka ng love God's providence, pwede nating sabihin love yan, na na love talaga na. When you share love, you create a harmonious world, a world that leads to perfection. Parang ganun na, yung nagiging role natin dun, yung parang kay St. Francis nga po, diba, na sinasabi niya, make me an instrument of your love. Yung kahit na anong nandun, nakasulat, napakahaba nung prayer niya na yun, na at the end, instrument lang siya to that perfect and wonderful world. Parang ganun. Yeah, po. Beautiful. Actually, lahat naman tayo ay instruments. Yes. No? Ginagamit tayo ng Diyos in different ways. Opo. In different situations, in different times. No? Kumikilos siya sa buhay natin mysteriously. No?
At dahil siya yung lumikha sa atin, He knows what to do Yes. in us. Parang meron akong naalala na sinabi ng isang kaibigan kong pare. Sabi niya, your talent, your wealth, and even your position, parang it's not God's blessing. Parang it's God given responsibility. So parang tayo as parang creation niya, nanilikha niya, parang we are responsible dun sa lahat ng mga ibinigay niya sa atin. Yes. Na hindi dapat parang nating isipin na tayo ang gumawa ng bagay na yon. Like, yung wealth, tayo bang nag-provide niyan? Yung talent natin, tayo ba yung nag-discover niyan? Yung position natin, parang dapat ba natin siyang gamitin na as powerful na ano? So parang hindi siya blessing na ibinigay, kundi it's a responsibility na we are responsible sa lahat ng mga ginagawa natin at sa lahat ng mga ibinigay niya sa atin. Parang yun. Yun nga po pang pinag-uusapan natin kanina, parang bagay siya. Naka-partner nung Gospel of the Day. True. Oo. Na kasi the Gospel of the Day, it talks about humility. And pag sinabi nating man, play, ibig sabihin, may role lang tayo na ginagawa at instrumento lang tayo sa malaking scheme. Instrument lang tayo para makagawa ng mabuti. At yung paggawa natin ng mabuti na yun, hindi rin galing sa atin, kundi gawain ng Panginoon pa rin. Kaya, yung lahat ng credit talagang dapat pabalik pataas. Parang yung Pabalik lahat sa talaga Kanya. nung kumikilos doon, Yes. talagang si God, hindi natin masasabi na tayo talaga. Exactly. At siguro maganda ring point for reflection no, sa ating mga tagapakinig na whatever you achieve, no? Yes. Whatever good that happens in your life or whatever things that you think no na nagawa mo, ito ay dahil hinayaan niya ng Diyos na mangyari. Yes. Hindi ito pang sarili mo. So sa pamamagitan ng mga bagay na nangyari sa iyo, dapat you honor God. Yes. Or sa pamamagitan ng mga na-achieve mo, sa pamamagitan ng mga nagagampanan mo, nagagawa mo sa buhay mo, it brings honor to God dapat. So yun yung idea natin. It does not honor you. It should honor God and God alone. Yes. Kasi siya naman yung nagbigay niyan eh. Siya yung nagpasok sa iyo diyan. Siya yung gumuhit niyan para sa iyo. And katulad ng sinabi ni Mother Teresa, no, we do not honor the pencil, but we honor the one who used the pencil. And we are the pencils, no? And God is using us. So dapat sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, dapat nadadakila ang Diyos. Yes. Alam yun, ito, sabi natin kanina, no, sa simula, ang hirap magsalita. Pero once na nag-start na, parang Mabilis na lang, madali na lang. hindi na tayo matatapos. Pero ngayon po ay magkakaroon po tayo ng maikling break. Pero bago po yan, ay nais ko pong muling ibigay sa inyo ang numero ng ating na pwede nyo pong i-text. At muli po, inaanyayahan po namin kayo na makishare sa amin sa talakayang ito. At narito po ang ating number, no, 0949-159-2309. Okay, 0949-159-2309. Mag-text na po kayo ng inyong nais ibahagi sa ating sharing ngayong araw na ito. At wag po kayong aalis, magbabalik po kaagad ang ating programang UCAT On Air. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consumed
console as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, and in dying that we're born to eternal life. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, and in dying that we're born to eternal life. Nagbabalik po ang programang UCAT on Air. Ito pong muli ang inyong kayukat, si Kuya Joms. Si Ate Jo. At si Ate Maris. Ayan, sige. Alam niyo po kanina, nag-take off na tayo sa sharing natin, ano? At meron na rin tayong mga mga texters ngayon. Pero gusto ko pong ipagpatuloy pa rin natin yung talakayan natin kanina yung sa sagot ng UCAT tungkol dun sa what role does man play in God's providence. So, ano bang papel natin dito sa biyaya ng Diyos na dumadagsa sa buhay natin minuminuto, every second, no? Merong isang napakagandang reflection si Bishop Bobet, one time in his homily, narinig ko na kapag daw meron kang na-achieve na isang bagay, no, either a great blessing, isang napakalaking biyaya na dumating sa buhay mo, dapat hindi mo siya i-stay sa kamay mo. Iitsa mo siya pabalik sa Diyos. Because in that way, you honor God who gave you the blessing. No? Parang ang lahat ng ito ay para sa iyo, Jesus. Ang lahat ng ito ay para sa iyo, Panginoon. I think that's a very beautiful way of acknowledging that God is the source of everything na nangyayari sa buhay natin, no? Napakaganda ng sinabi ni St. Augustine dito sa sidebar ng UCAT. Sabi, He who made you knows also what He wants to do with you. Yes. Oo nga naman. St. Augustine, no? Kung sino yung gumawa sa'yo, alam niya kung anong gagawin niya sa'yo. Parang ang hirap naman po yata ng inventor na hindi niya alam kung para saan yung inimbento niya. Exactly, no? Parang tayo higit pa tayo sa invention, di ba? Kasi pinag-isipan tayo, pinag-isipan, minahal, He willed us, at dahil siya yung gumawa sa atin, siya yung lumikha sa atin, alam niya kung anong gagawin niya sa buhay natin. So parang, sometimes it's very hard to comprehend, no? Especially kapag dumarating ka sa mga pagkakataon that you question even this fact na meron bang Diyos sa buhay ko. Sometimes dumarating tayo sa buhay na ganyan, ano? Si Job nga, di ba? Dumating talaga sa buhay niya yan na after suffering, unmentionable na suffering sa buhay niya, dumating sa point na kinurse niya even his birth. Sinabi niya, sinusumpa ko yung araw na pinanganak ako. That's because we are humans, no? Tao tayo na nakakaramdam talaga tayo ng sakit, nakakaramdam tayo ng frustrations or disappointments, pero these are all part of God's plan to make our lives better. Yes. No? Ito ay bahagi ng plano ng mas malaking plano ng Diyos na kung saan hinahayaan niyang maranasan natin ang mga ito to make us better persons. Saka siguro, Kuya Joms, no, kung hindi rin natin mararanasan yung mga ganito, yung mga binibigay na challenges, na pagsubok, siguro hindi natin ulit siya parang
i-acknowledge sa buhay natin. Parang dahil wala na okay na very smooth na yung takbo ng buhay ko, everything is well, parang ganyan. So parang anong silbi pa, bakit ko pa kailangan gawin yun? So siguro siguro yun parang ibinibigay sa'yo, ibinabato sa'yo para magising ka na parang nakalimutan mo na ata siya. So parang yun isang malaking wake up call para sa ating mga tao. Yeah, so kapag nangyayari yung mga ganun, 'di ba? So parang reminder din na teka, may Diyos pa sa buhay mo. No? Reminder ito na teka, andito pa ako. Wag mo ko itsapuera kapag halimbawang nangyayari na sa iyo yung mga magaganda, dumarating mga gandang blessings. Sometimes yung weakness natin yan we forget the source of that. No, akala natin sa atin 'yun. Nakalagay dito sa yukat, no? We must never mistake our own thinking, planning, and doing for the working of God. Hindi tayo higit sa Diyos. Galing yan sa Diyos. Wag kang umasta na parang sa'yo galing yan. Parang Hindi yan siya pa galing rin sa'yo. yung kumikilos talaga. Tsaka sinabi niya dito, wag mo ring isipin na, wag mong i-assume. Wag kang kang assuming. na kapag na feeling mo kapag hindi na ikaw yung gumanap nun, na hindi ikaw parang magkukulang yung gawa ng Diyos. Kasi Diyos siya, kaya niyang gawin yan kahit wala ka. Correct. But He is using you to be His instrument dun sa bagay na yun. Diba po? And collaborator in the completion of of creation. So, hindi naman talaga tayo kailangan ng Diyos kasi He is Diyos. He is Perfect God. na siya. Perfect na siya. Pero, hindi yun ang that's not how we want to look at it because we are part of God's creation and we are collaborators in the completion of creation. Diba? It's a great honor for us. No? Isang napakalaking karangalan na maipakita ang Diyos sa buhay natin. No? Nakalagay dito na if we do good, no, kapag nakakagawa tayo ng mabubuting bagay, kapag may na-achieve tayo mga mabubuting bagay, we honor God with that. Ang Diyos ang nadadakila, hindi tayo. So, parang isang napakagandang pagkakataon para sa atin, especially sa mga kabataan ngayon, no, lalo ngayon napakadaling mahikayat ng mga kabataan sa mga tawag ng layaw. Madali silang matukso. Madaling matukso. And dito, nagkakaroon na ng parang absence of God sa buhay nila. Kasi everything is here. Everything is okay. Parang, especially kapag, halimbawa, galing ka sa isang well-off na pamilya, na everything is provided, na akala mo ang nagpo-provide sa'yo, yung tatay yung mo. family, yung parents mo. Oo, everything is provided. So parang, nawawala na ng space ang Diyos doon na kung saan, sa Kanya naman talaga nang galing lahat ng kung anong meron tayo ngayon. So, itong topic natin ito is another reminder for us, no, especially sa mga kabataan natin na nakikinig ngayon, na always acknowledge God in everything that happens in your life. Whether good or bad, isang malaki o maliit na blessing man ito sa'yo, always acknowledge God dahil sa Kanya galing yan. Alam niyo, natutuwa ako kapag nakakakita ako sa Facebook wall ko ng mga affirmations tungkol sa ganun na, we are a blessing from God. Thank you, Lord. Nakikita ko yun ba? I'm sure nakikita niyo rin yun. May dumating na blessing sa amin. Thank you, Lord. So parang ito is napakagandang paraan na na-acknowledge natin ang Diyos sa napakaraming mga bagay na binibigay niya sa atin every day. Sometimes we forget, no, na kasi akala natin we become used to this blessing na nakalimutan natin, teka, grasya pa ng Diyos. Katulad sinabi mo kanina, di ba? The mere fact that you wake up each day alive is actually a great gift from God. No? Yung you have a family to protect you, to provide for you, to love you, that's a great blessing, no? You have friends, no, na matatakbuhan mo, na makakausap mo. Ito yung mga maliliit na bagay na dumarating sa buhay natin na sometimes we take them for granted, no? Kasi parang masyado na tayong sanay sa mga ganito that we forget na galing ito sa Diyos. Tsaka siguro yung parang simple na prayer lang, napakalaking bagay na para sa Kanya. Alam mo kasi,
Kuya Joms tsaka Ate Maris, meron kasi kaming kaibigan na pare na everyday nagpapadala ng prayer sa amin. So, every morning yon pagpatak ng 6 o'clock, meron na kaming marireceive na text message galing dito sa kaibigan namin na pare. Hello kay Father Abel de Ocampo. Si Father Abel kasi yun eh. So, lagi siyang magpapadala ng prayer at parang ang pinaka nagiging parang ano yung araw mo kasi parang makaka-receive ka ng prayer na parang yun na yung nagiging parang prayer mo na din. So parang ang ganda lang na sisimulan mo yung araw mo with a prayer talaga. At yung hello Father Abel, sana nakikinig ka. Thank you sa everyday na prayers na binibigay mo. They help us be motivated, no, sa buong araw. Katulad kanina, no, ang kanyang message is stay humble, my friend. Bagay Diba? talaga. Bagay na bagay sa gospel ngayon. Yes, ang ganda that everything is a grace of God, no. At wag tayong masyadong mabulagan dun sa mga na-achieve natin bilang tao. Hindi masama 'yon, no. We are born to be achievers, no. Yan ang gusto ng Diyos para maging excellent tayo, maka-achieve ng mga excellent na mga bagay. Ito yung gusto ng Diyos talaga para sa atin. Pero make no mistake, wag mong iitsapwera ang Diyos doon sa mga nangyayari sa'yo. Always always appreciate God's blessings sa'yo. Lagi lang dapat maging sensitive na laging, pag may nangyayaring maganda, oy Lord, thank you. Yung ganun po, ang ganda, masyadong highly theological. Little term nila Father Richard na, ano yun, yung highly, yun, philosophical and theological na mga sinasabi natin everyday na akala natin, simpleng mga expressions na wala lang, di ba? Opo, yung, ay, salamat Lord, yung, thank you Lord, yung ganun, mga Ilocano, thank you Lord, ganun pa siya eh. Pero, ang taas pala nung ibig sabihin nun na, thanking God above all na sa simpleng mga bagay lang na na-achieve natin. Kasi kung i-add ko lang po kanina kasi gusto ko siyang sabihin na yung pinag-uusapan po natin kanina, yung juxtaposition ng lahat ng bagay. Kasi you will not appreciate brightness kung walang darkness. At yun eh. Kaya yun pong prayer talaga ni St. Francis na where there is hatred, let me give love. Para ma-appreciate kasi nila yung love kung naranasan na nila yung hatred. 'Di ba? Parang gano'n na just be always mindful na yung ginagawa mo is not your own work. You have to give credit to the one using you. Na kung ano man yung natatamasa mo ngayon dahil nagsikap ka, dahil pinagbuti mo, naghirap ka, nagsikap ka. But in the end, sino ba yung nagbigay sa'yo ng buhay at sino yung nagbigay sa'yo ng opportunity? The one in heaven. So you must give credit to Him. Parang gano'n na. And yun. Wow, okay. So, thank you sa mga reflections natin. Siguro, ito na yung pagkakataon para bigyan naman natin ng chance yung mga nag-share po sa atin. Okay? Mga nagtatanong din po from #Raymar. Sabi po, magandang gabi po sa inyo. Tanong ko lang po kung bakit iba-iba ang paniniwala ng bawat relihiyon. No? Thank you, Raymar, sa tanong mo. Alam ko nasagot na ito before. No? May mga questions sa tayo na tulad ng ganito. Kasi Raymar, no, una, isang aspeto ng religion is yung culture. No? Yes. Yung kultura, galing tayo sa iba't ibang kultura. Iba-ibang paniniwala. At yun yung nagko-constitute sa isang religion yung belief, no? Kaya iba-iba talaga yung paniniwala ng bawat relihiyon, no? Iba-iba yung kanilang doctrines, iba-iba yung kanilang beliefs, at yan yung katotohanan ngayon sa mundo natin, no? Pero isa yung ating pangarap, no, which is also the prayer of Jesus, no? Na sana maging isa ang lahat ng tumatawag sa Kanya bilang Panginoon. No? At yung mission natin is to evangelize, no? To bring them to the true religion. No? Ito yung mission natin na dalhin sila sa totoong pananampalataya. Kaya tawag yan sa ating lahat. At yun, ipinanalangin ng ating Panginoon na sana ang lahat ay maging isa. No? That all may be one.
meron po nag-text sa atin from 163 ang kanyang dulong number. Pero sabi po niya, gusto ko pong humingi ng advice. Wala naman po siyang tinanong. So, hindi ko po alam Anong kung paano. advice? Teka. Actually, hinihintay ko po eh. Sabi po, Anong advice? gusto ko po humingi ng advice. I'm actually scrolling down pero wala po. So, hinihintay ko pa rin po kung ano yung gusto mong hinging advice, no? I-text mo lang sa amin Text kung mo lang. anong advice. Paano- Natawa tuloy si Kuya Manny dyan Opo. sa labas. Hinihintay pa rin po. Ay, sana bago po matapos yung program ay ma-text po ninyo kung ano po yung advice na gusto niyo hingin. At syempre, hindi po matatapos ang gabing ito kung hindi po namin babatiin si Kuya Edo ng Butaw na lagi pong nakikinig. Tsaka Nag-text si po Ate siya. Lynn. Sabi ni Ayan. Kuya Edo, At si Ate Jocelyn, magkapatid po yan, kambal. teka muna, mamaya na yung bate. Text muna. Sabi po, nag-text po kasi si Edo, sabi niya, good evening, pabati naman po lahat ng responsibles ng Butaw. Ayan, so binabati po namin lahat ng responsibles ng Parachute Ministry ng Butaw sa pangunguna po ni Kuya Edo na lagi po talagang nakikinig Sikat si ito. Kuya Edo talaga eh. No? Next time, Kuya Edo, mag-share ka naman. At Okay? Wag lang mag-guest puro ka bate. din. At mag-guest ka rin dito. Okay. Ito po, merong isang napaka-interesting na tanong galing sa 767 ng kanyang dulong number. Sabi, good evening, UCAT. Magtatanong lang po, paano po naman yung pinagkaitan ng pag-aaral o yung pinagkaitan ng talents o yung mga disable? God's plan pa rin ho ba yun? O may possibility po na minsan pati ang demonyo ay may participation, no? Thanks po. God bless and more power to you, Kat. Galing po kay Marvin Tuazon. Na-foresee niya yung susunod na Oo, question. Oo nga. actually para sa next question. Ayan. yun eh. Alam Para mo- sa next question po yan. Yes, alam mo Marvin, natuwa ako doon sa tanong mo kasi parang next week sasagutin kasi natin yan eh. Ayoko naman siyang i-preempt. Pero Preempt. ano na lang Pwede natin. po yung nauna, yung... Oo, yung God's plan. Yung God's plan, yung ano ang Yes. tawag dito, yung hindi pinalad na makapag-aral, yung walang talent. Actually, gusto ko ring i-touch yung tungkol dun sa sinabi mo na may participation ba ang evil o ang demonyo. Actually, yung question number 51 is like this, no? If God is all-knowing and all-powerful, why does He not prevent evil? Siguro parang yun yung mas akma na tanong do sa tanong ni Marvin. Una po, yung tungkol sa God's plan, no? God created us in His own image and likeness, no? Hindi niya He willed it, no? Ginusto niya na malikha tayo at minahal niya tayo, no? At yung mga bagay na halimbawa, actually sasagutin yan dito sa UCAT question number 51 eh. Sabi kasi dito, God created the world to be good, but it is not yet complete. No, katulad nga na binanggit natin kanina. No? Creation is not yet complete. In violent upheavals and painful processes, it is being shaped and moved toward its final perfection. So, ibig sabihin, kailangan po yung mga hindi masyado magagandang bagay in order for us to be perfect, no? Alam mo, gusto kong itulad ito sa kasabihan that gold is tested in fire, Opo. no? Pinapa-purify ang gold sa pamamagitan ng apoy. So, ibig sabihin, needed yung mga hindi masyado magagandang bagay in order for us to become perfect. At ano po yung mga bagay na yun? For instance, that may be a better way to classify what the church called physical evil. For example, a birth defect or a natural catastrophe. These are all physical evils which are needed to purify us, no? Para mag-lead tayo to perfection. At yun nga, kay Marvin, no, sana makinig ka next week, no, kasi mas palalalimin natin Opo. yung sagot do sa tanong mo, no? At ayun, naku, teka po, 2 minuto na lang daw. Sabi po dito, good evening po sa Radio Maria. Doon kay Marvin. I hope na makinig ka next week, no? Para Pahapyawan pa pahapyaw pa lang 'yun. I don't know if we answered your question, pero next week sana makinig ka kasi yan yung topic natin sa susunod na linggo. Okay. So, sabi po dito, good evening po sa Radio Maria. Magtatanong lang po, sabi po, ang baby na di pa nabibinyagan, di daw po pwedeng isama pag-attend ng mass. Thanks po.
Bakit naman hindi pwede? Actually, hindi. Hanggang ngayon Actually, nga po, hindi matatanda siya na totoo. nagsisimba pa nga. rin. Meron ng mga matatanda, hindi nabinyagan, hindi nagsisimba. Pero syempre, hindi natin siya ito-tolerate. No? Dapat mabinyagan talaga yung bata. Siguro part lang yan ng parang mga, Oo. yung mga tradisyon noon, yung mga parang Mm-mm. paniniwala noon. Pero sa ngayon, hindi na siya masyadong ginagawa eh. Parang yung baby din talaga, kahit hindi siya nabinyagan, sinasama pa rin Oo. sa Actually, mass, di ba? it's a beautiful it's a beautiful thing na isama mo yung bagong pang to receive blessing na po. Yun nga pong kapatid ko hindi po sila papayag na may Sunday na hindi kasama yung baby nila na magsisimba. Kahit po baby yun. Kasi big sabihin, kasama mo pa rin sila na tatanggap ng blessing mula kay Lord, di ba? So kapag hindi po kasama yung baby, kailangan talaga nila magsimba. Pero napakaganda ng tanong na ito ni sino ba nagtanong? Si So, 274. Ayun, yan. pero So, yun nga. So hindi po totoo yun, no? Pwede pong sama yung bata kahit di nabinyagan. Welcome po Oo, siya. pero syempre dapat pabinyagan. Para no po? maging welcome naman siya sa Christian world. Yes, oo. So, thanks po. So, yun po. Naku, wala na po tayong oras. Ang bilis, ha? Kaya maraming salamat po sa mga nakayukat natin, especially sa mga nag-text po sa atin sa araw na ito at nagpadala ng kanilang katanungan at opinion. Next week po ay pasensya na po sa mga hindi na po natin nabasa dahil wala na po tayong oras. No? Huwag po kayong aalis at magbabalik din po kaagad ang programang UCAT on Air matapos ang ilang paalala. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laanang lubos, sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang Nagbabalik po ang UCAT on Air. Ito pa rin po si Kuya Jomar. Ate Jo, At Ate Maris. Ayan. So maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang ito. At ngayon po ay dumako na po tayo sa
huling bahagi ng ating programa. Ito po ay ang paglalagom natin ng ating napag-usapan sa araw na ito. So, ang ating pong topic ay yung tungkol sa ano ang ginagampanan ng tao sa God's providence. Hindi ko alam talaga Tagalog. No? Ang pagiging providential ng Diyos o yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. No? Lahat po tayo ay may ginagampan ng role, no, sa mundo, at especially ang role na ito ay upang mabigyan ng papuri ang Diyos, no, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, sa lahat ng mga nangyayari sa paligid o mga magagandang nangyayari sa buhay natin. Ito po ay patunay lamang na dapat nating dakilain ng Diyos sa lahat ng bagay because we are instruments of God's love, no. Ito yung ating mission to become instruments of God's love, no. Katulad nga ng sinabi ni Mother Teresa, we are only pencils in the hands of God. At siya yung bahalang mag-direct nito. Siya yung bahalang gumuhit ng magandang bagay sa buhay natin. At kapag may na-achieve tayong mga magagandang bagay o may mga nagagampanan tayong magaganda, these are all because of God, no. Walang bagay sa buhay mo na hindi alam ng Diyos. Walang bagay o walang pangyayari sa buhay mo na hindi niya alam. Lahat ng nangyayari, lahat ng bagay sa buhay mo, alam niya ng Diyos. At dapat sa araw-araw, no, patuloy nating i-acknowledge itong biyaya ng Diyos sa atin. Huwag nating kalimutang magpasalamat at sa Kanya ituon yung honor o yung pagdakila, hindi sa sarili natin. So parang everything should lead to God's honor, no. Meron ng kasabihan, no, ut in omnibus glorificetur Deus, ibig sabihin that in all things God may be glorified, no. So ibig sabihin sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, ang tanging magagawa natin dapat ay to glorify God, no. At wag tayo mag-assume na ang lahat ng ito ay nangyayari because of our own strength, our own thinking, our own planning. Hindi po. Ito po ay nagmula sa Diyos at ginamit lamang niya tayong instrumento upang magampanan ang mga bagay na ito. Okay? So, sana po ay marami po kayong natutunan sa oras na ito sa ating pagtalakay sa Katisismo ng Simbahang Katoliko na isinulat para sa mga kabataan, no? Sana po ay patuloy po ninyong subaybayan ang programa natin ito. At ngayon po ay dadako na po tayo sa mga pagbati. Yan, baka meron po kayong gustong batiin yung ating mga guests. Yes, gusto po na yung batiin si Ate Jonaline at si Ate Jocelyn, yung kaninang binati ko na wala sa panahon. So, mga youth leaders po ng Gimba. So, hello po sa at maligayang pakikinig sa inyo. Hello po dyan sa lahat ng nakikinig na kabataan. Ayan. Oo, Ate Maris, mga kabataan din nakikinig sa atin. Ayan. Ako po, personally, I would like to greet the UCAT team, the UCAT international team sa Augsburg, no, because they are watching us live streaming. And Mas international na naman. we want to greet them, no. They are following us sa internet. So hello to the team in Augsburg, and as well as in Brazil, Argentina, Lebanon, and India. So hello guys. Wow, I miss you all. Very international. Very international. Ayun po. So patuloy po sana nating ipagdasal ang UCAT efforts ito po sa Pilipinas, no. We are already moving on sa mga plano po natin for UCAT Philippines. So patuloy po sana ninyong ipagdasal ang success ng mga endeavors na gagawin po natin to promote UCAT not only here in our country but also in the rest of Asia. So sana po patuloy po ninyong isama sa mga panalangin po ninyo. At ayun po. So sa susunod po na Biyernes ay may panibago na naman po tayong tatalakayin, no? At yun nga yung katulad sinabi ko kay Marvin, no? Sana makinig ka pa rin next week kasi yung tanong mo ay tamang-tama
dun sa topic Pasok na na pasok. pag-uusapan Na-foresee niya natin. talaga. Yes. Siguro may hawak siyang yukat, no? Oo, baka nga. Okay, so yun, muli po maraming salamat sa inyong pakikisa sa ating talakayan at inaanyayahan ko po kayong makinig muli sa susunod na Biyernes sa bago na namang talakayan tungkol sa QCAT question number 51. Ayan. At atin pong tapusin ang ating programa ngayon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na mapagpala at mapagmahal, lubos po ang aming pasasalamat sa iyo sa pag-ibigay po ninyo sa amin ng napakagandang pagkakataong ito upang makapagbahaginan, upang masabi namin ang mga nasa sa loobin namin tungkol sa iyong pagliligtas, sa iyong pagmamahal. Patuloy ka pong maghari sa amin at patuloy po ninyong subaybayan Ang atin pong programa at ang mga kabataan po na tumutulong at nagsisilbi po sa inyo. Panginoon, pinapasalamatan po namin kayo sa napakaraming biyaya na ibinibigay niyo po sa amin, sa biyaya po ng UCAT, Panginoon, para masagot yung mga katanungan ng ating mga kabataan, Panginoon. At hinihiling din po namin na tulungan niyo po kami na maipagpatuloy itong misyon na ibinigay niyo sa amin at maibalik namin sa inyo itong misyon na ito, Panginoon, na makatulong po sa pagtuklas sa inyo, Panginoon, na makatulong po sa pag-grow ng bawat isa patungo po sa isang bagong mundo at isang bagong langit, Panginoon. Hinihiling po namin ito sa walang hanggang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Ako pong muli, si Kuya Jomar, ang inyong nakayukat ngayong oras na ito. At nakasama pa rin po natin si... Ate Jo, Ate Maris, Hanggang sa susunod na Biyernes, magkayukatan pong muli tayo.